araw sa iyo, Ma'am and Sir Jao Libiran. So ayan po yung ating sewing machine po, Ma'am and Sir. Okay, unang-unang gagawin po natin, Ma'am and Sir, magsisitap po tayo ng ating pagsaksak sa kurente po, Ma'am and Sir. Unang-una po, Sir, ito po yung wire natin sa transformer at yan po natin isasaksak sa direct outlet. At ito naman po, dito naman po siya sa ating sewing machine. Dito naman po ang ating wire. Okay, so ganyan lang po siya kadali gamitin, sir. Ngayon, ituturo ko po sa iyo kung paano po tayo may refill ng sinulid or magpupunto ng sinulid po, sir, sa ating sewing machine po. Okay, so unang-una pong gagawin natin, sir, kung tayo po ay magre-refill ng sinulid. So dito po tayo magre-refill ng sinulid, sir, dito sa likod. Nakikita niyo po dito, sir. Mamaya ipapakita ko po sa inyo, sir, kung paano. Ayan. Okay, so ayan po siya, sir, yung refilling thread natin na ayan, para po makita niyo po siya ng maayos, sir. Okay po, sir, ito po yung sinulid natin, sir, at itatali natin yung ating sinulid sa ating bobbing. Ayan, then itutulak natin dito, sir. Ayan, tinulak ko po siya dyan. Okay, so kailangan yung sinulid natin tight or mahigpit ang pagtali natin dyan. Then pipindutin natin ito, sir, start button natin. Saan po yung start button natin? Ito po siya, sir. Ayan. Magre-refill na po tayo ng sinulid, sir. Ayan. So, nasa low speed pa po siya, sir. Pwede niyo po siya ilagay ng high. Ayan. Okay? So, ganyan lang po siya, sir. Mag-refill ng sinulid. Okay, sir. Ma'am, ito naman po yung paglalagay natin ng bobbing sa ilalim. I-slide natin ito, ma'am. Ayan po siya. Then, i-zoom natin para makita niyo po yung proper paglalagay natin ng sinulid sa ilalim. So, ayan po siya. Ito po yung bobbing natin na pinunduan natin ng sinulid. Dapat tight po siya, tsaka mahigpit. Okay, so ilalagay po natin yan ng vice versa, kahit anong position po yan. Ang importante po, may lagay po natin doon at may sabit natin doon sa maliit na biyak. Okay, sir, so wag niyo po kakalimutan, sir, ma'am, mag-message sa akin kung kayo po ay may mga katanungan sa ating sewing machine. Okay, so ganyan lang po siya, sir. Then, huwag mo muna siya galawin kasi maglalagay po tayo ng tamang sinulid sa likod ng ating sewing machine. Kukunin natin yung sinulid natin na kulay white at ilalagay natin dito. So ito po, sir, oh, meron po tayong ditong sinulid. So ayan po siya. Okay, so isasabit natin dyan. Ganito lang po siya, sir. At isasabit natin dito, sir. Ayan, papunta po dito, sir. Ayan. Okay, then ipapasok natin dito. Dire-diretso na po siya, sir. Okay, so ganyan po yung tamang proseso ng paglalagay natin ng sinulid po, Sir, Ma'am Jao Libiran. Okay, so ayan po siya, sir. Ayan, susubukan na natin siya, sir, para maitahi natin siya ng maayos. Okay, so itataas natin yung pressure foot natin, sir. Ayan. Okay, so ayan po siya. Unang-una, step 1 po natin yan. Ayan po siya, sir. Ito, yan, din dire-diretso po siya, sir. Ayan. Okay, itong pressure foot natin, itataas natin yan para maipit po siya dito, sir. Ayan, kailangan maipit po siya dyan, sir. Okay, kasi pag hindi natin naipit po dyan, lalabas po yung sinulid natin at itaas natin yung hook. Ayun po yung hook na tumataas. Ayun po siya, sir. Ayan. Okay, so sasabit natin ng ganyan, then dire-diretso natin dito, sir. Ayan. Okay, so i-PM nyo ako sa Mato Sewing Machine Vlog, Facebook namin, at sa ating YouTube channel, Mato Sewing Machine. Same name sa ating TikTok po, Sir Mag. Okay, so ipapasok ko po yung sinulid natin papunta po sa likod. Panoorin nyo pa, sir, para meron po kayong idea. At any concern about dito sa sewing machine, wag po kayo mahihiya, mag-message sa akin. Kasi tayo naman ay natulong at nag-tutor demo sa ating mga customer na nakabili. So ayan po siya, sir, naipasok na natin. Then kailangan natin ilabas itong sinulid natin dito. Iikutin natin ito. 1, 2. So ayan po siya sila, sir. Ayan. Okay, so i-zoom natin para makita niyo po siya, sir. Ayan. Okay, so ayan po siya. Then hihilain natin yan. Ayaw mahila, so ikutin natin ito, sir, ulit. Ayan, sasabayan natin sila ng dalawa ito. Ayan. Okay, so ayan po silang dalawa. Lumabas po sila. Then kukunin natin yan at ipapasok natin sa likod. Ayan. Okay, so ganyan lang po siya, sir, kadali. At ilalagay po natin ito. Okay, then lalagyan natin yan ng tela para matesting natin yung stitches ng ating sewing machine. So ito,
Okay, sir? Ayan. Ready ka na ba? Kita? Ito yung number 1 stitch natin. Ayan po siya, 1, 2, 3, 4. Okay, so ito po pinakamalayo para po sa mga maong kung kayo po ay tumatahi ng mga maong. Ayan. Ding atras sa bante naman po niya, ito po siya, sir. Ayan. Long press lang po siya. Then, stop. Okay, so ito po siya, sir, yung ginawa po niyang stitches. Ayan. Kung maluwag naman po, sir, tingnan niyo po kung naipit po dito, din ito, ipitan niyo po papunta dito, sir. Yan. Nito po siya. Pero naka-normal po yan pag nandito po siya sa gitna, sir. Okay? Then, select naman po natin yung mga medyo masinsin natin na stitches. Ayan. Okay? Then, lahat po yan gumagana, sir. Then, yung zigzag natin. Ayan. May zigzag tayong small. May zigzag tayong medium at large. So, iba't ibang klaseng tela po ang dapat natin gamitin dito, sir. Ma'am. Okay? Ma'am Leberan. Ayan po siya, napaka-solid po siya at meron din po siyang pang-edging at pang-bartak at buttonholer at pang-garterize. So, kunin natin yung pang-garterize natin, sir. Ayan. Ayan po yung pang-garterize natin. Ayan, napaka-solid din po yan. Then, kunin naman natin yung pang-bartak natin, sir. Ayan, sumunod po dito yung pang-bartak. Ayan po siya. GC po siya, sir, Ma'am Leberan. Ayan. Okay, din yung pang-aging natin. Kunin natin. Ayan yung pinakamagandang stitches niya po, sir. Dahil yan po ay pang-aging, pang-over stitch na. Tahi po yan sa mga laylayan ng tela natin, sir, ma'am. Okay, so ito po ay napakagandang sewing machine po yung napili niyo po. Huwag niyo po kalimutan mag-rate sa ating TikTok shop, Mato Sewing Machine, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, may mga double stitch, may mga kadinang tahi. Mayroon din po yung button holder po, sir. Okay? So, kunin natin yung button holder natin. Ayan. Button holder. Then, ayan po siya. Okay. So, ganyan po yung button holder natin. Step by step po, ha. Step 1, step 2, step 3. Din makikita nyo po kung saan po papunta yung arrow. Then, bago po natin siya i-operate ng maayos, sir. So, ayan po siya, sir. Ayan. Napakaganda po ng button holder niya. Then, lock ulit. Ayan po siya. Ito po siya, sir. Ayan. Ang ganda po ng mga stitches niya. Mapailalim, ma'am, or mapaibabaw po, sir. Ma'am Leberan. So, thank you so much. God bless and more power po, sir.